Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay December 7, 2023. So nag-pullback si PSE natin. Medyo malakas yung pullback natin. Negative 1.13%. So talagang nagre-resist yung yung MA 100 tapos hopefully hindi yan lower high dito sa area natin na to. Ayan. So anyway, ang pullback naman kasi ng market po natin is dahil sa long weekend. So wala palang trading day December 8. So holiday po natin. So nag-close tayo 6,234.77. So syempre ang negative natin sa kanya, laki nito. 410.52 million net foreign sale po sa market. Ayan. So ang dami ulit ng stocks natin yung bumagsak. So mukhang nahihirapan talaga yung stock market natin as of this time na umarangkada. Lalo na labas-masok lang po yung ating mga foreigners. So for the week, lumabas din yung yung mga nabilang natin na pumasok, mas malaki pa nga yata as compared last week naman. Okay, so anyway, next week na lang siguro natin makita yung balikan ulit pag normal na yung trading days natin sa market. So ito po yung ating mga trending stocks for today. Maraming mapula dito. Converge, negative 2.44%. So may ano pa rin outflow ng foreigners. So negative 14.53 million. So pares po sila ni ASM, lagi tandem pababa. Itong dalawa na to, si ASM is 0% naman siya pero negative 24.66 million. So ang dami niyang balita with regards sa investment niya pero lumalabas pa rin yung ating mga foreigners. So December na wala ba rebalancing dito sa sa market natin? Kasi may mga nababasa ako na yung natatakot sa rebalancing kasi itong dalawa na to na blue chips natin, sila yung mga pinakamahina sa listahan naman natin. Okay, so anyway, abangan natin for the coming few weeks. SPNEC nag-drop ba ulit to? 0% din Gumalaw ba to? Ay, hindi ko napansin. So parang 0% nakalagay dito sa listahan ko. Net foreign buy naman siya ng 17.28 million. So merong humaharang sa kanya para hindi mag-drop yung ating pinaka price. Kasi ilang araw niyan napapansin natin. Maraming bumibili kay SPNEC. FCG, negative 1.59%. Net foreign buy tayo pero 3K lang. So malit lang siya. ASEN, so yun nga po, net foreign sell. PHR, eto, nag-gain to, 2.8%. Marangkada si PHR kasi kahit na hindi pa naman confirm yung kung sino yung next na investor natin sa kanya. So, negative 402K net foreign sell type sa kanya. Tapos si ABA, negative 3.45% for today. Net foreign buy ng 81K. So ito si ABA medyo dumidiretso talaga yung drop naman natin sa kanya. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer for education purposes. Huwag mong gamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron pong risk na involved dito sa trading sa market. Follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trending stocks review. Subscribe ka lang or join ka dito sa trading group kung gusto mo po ng guide sa Philippine market trading and investing naman. Okay? So follow mo ako dito para sa updated reviews natin sa trending stocks, company reviews, yung mga sample trades. So parang weekends na tayo, no? So basic technical indicators kasi mahaba yung yung bakasyon. So pwede mo aral na lang ulit tayo over the weekends tapos yung mga risk management plus yung mga learnings po natin dito sa market. To tumal pa rin daw ng PSE as of now. So yung ating crypto ko to, ayan. So dito medyo malakas. Meron tayong review, upcoming review sa mga brokers sa crypto. So check mo na lang for the coming few days. Gagawa tayo ng video. Palapi Trader crypto ko to. So eto kasi marangkada yung yung cryptos natin. So sa social media, follow mo ako dito sa Palabi Trader na Facebook account. Ganun din po sa Palabi Trader na Facebook page. So check mo na lang. Balik pick sa article sa local market, US market, at saka dito sa cryptos. Ayan. Kailan ba natin ma-update yan? Money earners, yung ating mga side hustles. So check mo na lang po. Baka makatulong naman sa iyo sa mga passive income na ginagawa natin. And then, tignan natin yung summary ng ating, wala pa pala yung summary ng index. Medyo maaga tong recording ko na to. So, okay. So, sumunod tayo sa Asian market. Kasi yung balita kay investing.com, Asian stock sink on China weakness. Nikkei slides as, Japan, sa nila to, no?
parang sa finance din nila. Talks, 5 vote natin. Ayan. So, puro drop dito sa bandang Asian markets. Mamaya, silipin natin yung actual na nangyari sa kanya. So, kanina umaga pala, medyo gumalaw yung mga bangko natin. Pero hindi rin naman ganun kalaki yung yung galawan. Alternergy subsidiary resolved to develop the Green Energy Auction 2 program for potential bilateral offtake agreement. BSC, Basic Energy, receives wind energy service contract for its Ilocos nearshore. Si Ali, nag-try siya mag-breakout, di ba? Thursday or Friday. Nag-try siya mag-breakout pero hindi makarangkada yung price. BLL lease 6 billion bonds. Alter, okay, basa na natin yan for si Alter. BLL LAN raises 6 billion from fixed rate bonds. Tapos si Mer, expecting a lower generation charge dito. So ito yung catalyst natin kapon. Public float decrease from 30.9 to 20.15%. So lumakas din yung foreign ownership. Alternergy, utility agree on power delivery. Okay, si Alter na naman. Converge, ano ba to? Top a US-based software company for each generative artificial intelligence yan. So pumapasok din sa hype si Converge natin sa AI kasi yan yung direction ngayon. Union Bank hikes its capital base by 70%. Converge partners with Salesforce. Alternergy taps Kizelco 1 to facilitate the delivery of power from its planned 55 megawatt. Then the rest is mga analysis lang ni DA Market Securities ng umaga yan. So wala tayong masyadong nakita na na balita dito sa market natin. So no trading day po tayo bukas. Holiday po, Feast of Immaculate Conception of Mary. Ayan. So yan po yung dahilan bakit wala tayong trading day. Tapos ito yung summary natin kahapon naman. Okay? So as usual guys, ayan. So yung mga gustong sumali sa trading group or gustong magkaroon ng guide dito sa trading investing sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Palabi Trader na Patreon channel naman natin. Okay? So double check mo lang. Pag nag-member ka po, i-message mo ako directly para masama kita sa trading group naman natin. Okay? So refresh ko to. Thumbnail ng market to. Diretso pababa yung index natin opening mapula. Tapos sa first half, puro drop. Second half, puro drop din yung index. So, medyo nanghina siya kasi lumabas 410.45 million net foreign sale na po. So, traded value is 3.45 billion. So, medyo matamlay. Negative 1.13%. Tinamaan si services sector kasi si ICT, yung kaka-breakout na stocks natin, bumagsak din. So, yung trend na market natin, may pinapa-breakout na stocks the next 2-3 days bumababa din, no? So, ramdam natin yung hina ng market kasi wala tayong masyadong makita na gumagalaw ng stocks. So, Wilcon up ng 1.99, AGI 1.35%. So, sila yung movers. And then AC is, yan, kinain din niya. Negative 3.1%, GGS minus 2.83%. 51% foreign participation and then 49% local participation. So dito sa mga winners natin, Apollo, so isang pitik lang naman to 7.14% makyat siya. Aslag, 4.17%. REG, 3.45%. Crown, 3.29%. SPC, 3.06%. DNL, ayan, buhay na. 2.58%. Baita, 2.04%. Home, 1.89%. Dito sa losers natin, sino ba? GMAP. Ang laki naman ito. Negative 10.59%. Mga small caps, no? Tapos si ABA, so pa-breakdown tayo. Negative 3.45% na nasundan yung di ba? Yung downtrend triangle natin sa kanya. GGS minus 2.83, Converge minus 2.4, Jollibee, na pullback din, minus 2.16, and the PHA is negative 1.78%. Okay, so refresh ko to. And then, tignan natin yung galaw ng market. So, mahina yung market natin. Dahil bakasyon, mahaba yung bakasyon, lumabas yung investor. So anyway, higher low formation pa rin naman. Kaso nag-ano siya malakas yung resistance natin dito sa 6,000. Ini-expect ko dito 6,400 Pero parang dito yung na-form na resistance ng market. So hindi siya makalampas dito sa galawan dito sa RSI 60 and then medyo mahina ulit yung
RSI natin. So, yung MACD din natin, pag tinignan mo siya, yung blue line, yumuyuko palapit dito sa red line natin. Ano ba? So, meron siya konting breakdown based dito sa ascending triangle formation. Pero, next week na lang natin tignan to na maigi kasi nga, meron nga pong mahabang bakasyon. So, lumabas muna yung mga investors natin dito sa market. Okay? So, maaga tong record natin. Uh, Kasi mamaya magbabago tong yung mga futures natin. So Nasdaq 0.04, Dow Futures minus 0.05 and then S&P is negative 0.03%. So based dito sa galaw niya, may hina nga dito sa US market natin. Kagabi nag-drop sila. Tapos ngayon si European market nag-drop. And then pansinin mo dito sa Asian market, lahat din naman. Ayan. So mapula. Saan ba ngayon mga traders? Crypto pa rin ba? Malakas si crypto, di ba? So doon nagpupuntahan siguro yung traders. So Japan, no? Negative 1.76 and then the rest is nag-drop ng tigko konti yung mga indices po nila. So based dito sa crypto, nag 44K kahapon si crypto natin 43.7. So may pullback siya ngayong araw na to 43.7K. Si Ethereum is 2.2K tapos si BNB is 232. The rest is medyo mix na siya. So Dodge kapo makit to 14% yata o 12%. So nag-drop siya ngayon negative 4.7%. Ayan. So mix yung galawan natin. Pero parang mas maberde pa rin naman yung galawan dito kasi 43K, di ba? Mataas na yan. As of now para kay Bitcoin. So ang rally pala nito mga year-end din, no? Si crypto natin o dahil ba sa catalyst na ETF na binabanggit natin sa kanya last time. Okay? So balik natin dito. And then check natin yung galaw ng ating mga trending stocks. Ayan, puro laglag yung pag-uusapan natin ng stocks. Next, tingnan natin yung galaw ni Converge. Okay, pa-breakdown tayo. So, triple bottom yata gusto ni Converge. Ayan, nagbe-breakdown tayo sa support. So, not so good sign para kay Converge. And then, especially yun nga, pag tinignan mo kasi yung price action ng mga foreigners, negative 2.44%. So drop siya. Pero ito yung ayaw natin. 14.5 million net foreign sell. So Asia SEC, FYAP ang buyer and then Macquarie CitySec yung ating pinaka main seller sa kanya. So wala. Hindi muna natin ma-appreciate yung galaw ni Converge kasi nga ayan magre-retest ulit sa 8 pesos. So psychological support na nga siya. And then yung RSI is bearish, yung pinapakita niya. Okay, so wala. Diantay tayo kung kailan babalik ulit yung ating mga investors. Next, SPNEC, so 0%, di ba? Okay, parang nag-Dow G siya. 0% to, di ba? Taglit. Hindi malinaw yung sulat ko. Okay, so 0% siya, no? SPNEC. Tapos, pero meron siya net foreign buy, yan, no? 70.28 million. Abacus pa rin yung buyers, FYAP, Star All Quality, yung ating pinaka-main seller sa kanya. So, okay, siguro pag pinag-usapan siya kasi, although nagda-drop yung price niya, green kasi yung close natin. So, nagmumukha siyang Dow G support para dito sa area natin na to. Okay? So anyway, yan pa rin naman yung trend natin sa kanya. Same pa from the previous day na galaw natin. So, mahina yung RSI and then ganun din po yung MACD formation natin. Okay? So, hindi pa siguro 2 more candles, 3 more candles pag nakita natin dito 1.18 din. Saka natin ilalagay resistance ulit sa 1.34 pero ngayon parang wala pa si SPNEC natin. Okay? So yun lang muna yung analysis natin sa kanya. Next, FCG. Gumalaw ba to? Parang hindi rin, no? Okay, so hindi rin gumalaw si FCG. So para parehas yung itsura ng mga stocks natin, no? Nandito sa nagti-triple bottom or mahina yung volume, hindi gumagalaw. So anyway, based dito sa okay, yung manabasa ka pala dito kay FCG, nagbayad na siya sa dividends. So meron siya 3%, di ba, last time. Kaya siya nagkaroon ng drop dahil dito sa gap down yata na to. Meron siyang ex-date dati diyan sa araw na yan and then November 6 ba o 7 yung payment date nitong CFCG. So nagbayad na siya ng dividendo. So ngayon makita natin by next week kung ano yung reaction talaga niya. So pero ngayon, actually mahina pa rin naman. Kasi nag-base dito sa galaw is descending triangle pa rin naman kasi. So siguro pag bumalik ulit sa 0.65C,
FCG natin. Ayan, sino ba? Team Piso daw. May napupost eh. Marami daw Team Piso kay FCG. So nag-drop siya, negative 1.59%. Wala masyadong foreigners. Call FMS ang buyer and then FMS call yung ating pinaka-main seller. Next. ASN. Okay. So lumalaban naman yung price pero green siya pero nahirapan tayo mag-interpret dito. So either nagdo-double bottom siya or meron na siyang konting breakdown sa support itong si ASN natin. So kasi 4.6 pinaka psychological support. So anyway, maliit lang naman. Tingnan natin next week. Pero isa lang pinapakita ng indicators, price action is pa-drop si ASN natin. Especially ganun din yung nakikita natin sa sa buyers and sellers. 0% siya pero 24.66 million net foreign sell naman. Ayan. So mahina. FMS Abacus ang buyer. Nandiyan si JP Morgan. UBS call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So descending triangle, antay ng bounce yung ating mga stocks. Next, PHR. So magandang catalyst talaga yung investor na yan na hindi pa naman natin alam kung sino. Meron siguro kasi kung hindi siguro pipitik yung price action natin sa kanya. So another 52 weeks high, 2 weeks high na yan eh. 1.16. Okay, so yan ba? Yung drawing natin sa kanya kapon is ito. Clone natin siya. Yan. So, mas mataas pa nga yung sinasabi niya. So anyway, based lang dito sa kaliwa, dito sa candles natin, 1.16. Or, based dito sa trend channel is 1.2. Yung next na support niya. Ayan. So meron siya momentum kasi overbought yung price tapos malalaki yung volume po nitong si PHR. Silipin natin. Oops, PHR. 2.8% up for today, minus 402K. So Tower Regis ang buyer call, AAA yung ating pinaka-main seller. And then lastly, itong si ABA, mangyari kay ABA natin. Pabagsak ng pabagsak So nagbilang anghel yung yung nangungulit sa kanya dati niya investor, di ba? Yung nakataas yung paa sa mesa ni Mayor. Kay Mayor yata yun eh. Nakataas yung paa nung investor na yan. So anyway, pa-drop pa rin siya. So mahina. Reverse Fibonacci tayo. So ito, tama ba? Ito, wala siyang pullback eh. Wala tayong makitang mga reference. So lakihan natin. Hindi sakto eh. O medyo sakto siya, 0.8763. Ngayon, ano sinasabi niya, masyadong mababa naman. Dito, 0.7. Yung next na support. So, tanggalin ko to. Ayan, baka magkamali tayo ng masyadong aggressive. O, ito siguro, para mahanap natin yung next na support. Ayan, ito medyo mas realistic pa. So, ito yung pinaka-support natin na next. 0.8 siguro na. Ayan. 0.8 yung pinaka-next na support. So, yun nga lang, downtrend talaga. So, walang bounce. Wala tayong makitang bounce. Para dito kay ABA natin. Negative news. Wala akong mabasa na Sa ngayon, matagal na yung news na yun eh. Yung drop pa na yun last time eh. Negative 3.45%. 81K net foreign buy. Call AAA. Ang buyer, FMS call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, very quick lang yung review natin dito sa market natin kasi nga po, medyo mahina and then mahaba din naman yung bakasyon natin ulit. So, ang daming holidays ngayon sa Pilipinas, tapos, di ba, yung mga holiday seasons natin. So, next week natin makita kung magre-recover siya. So, 6.3 yung pinaka-resistance ng market and then tumatamlay ulit yung yung mga investors natin. Ang pinaka-bad case scenario ulit natin is retouch dito sa 6,000 level naman. Pero too early pa naman. So tingnan natin, mali mo next week bumawi sa breakout si PSE naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa groups guys kung gusto mo ng guide. Tapos sa crypto ko to, yung mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.